April na. Tapos na po yung unang tatlong taon at unang tatlong buwan ng taon. At ngayon tayo ay nasa summer sa panahon ng init. At next week po, simula na po ng Holy Week. Simula na ng Linggo ng Palaspas. Kung saan maririnig natin, matutunghayan po natin ang kwento ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. Ngunit bago po tayo dumako doon, meron po tayong isang napakagandang mensahe sa ating Ebanghelyo lalo na. May tatlong P na nais ko pong ipahayag dito po mula sa ating Ebanghelyo. At ang unang P po ay pagkasala. Pakiulit po. Pagkasala. Pagkasala. Narinig po natin yung kwento. Doon daw, nung hindi naman madaling araw, nung umaga, nung bago lang yung araw, presko ang lahat ng bagay, si Jesus ay pumunta sa templo. At sa templo, doon po sinasamba ng mga Hudyo ang Diyos. Doon po sa templo, pinapanibago ang Diyos ng Diyos ang kanyang bayan. Pinapatawad niya ang kanilang kasalanan. Yun po yung background. Doon daw sa templo, meron din nalang isang babae na napuli ng mga Pariseo sa pakikiapid. An adulterous woman. Iniisip ko po doon, paano kaya nila napuli yung babae ito? Sa mismong akto ng pakikiapid, nagbantay sila doon, tapos tinignan na doon sa bahay. Hindi po natin alam, no? Pero hinuli nila yung babae na ito at dinala kay Jesus. Dahil meron siyang isang mabigat na kasalanan. Ang kasalanan ng pakikiapid, hindi ng pagsasakabilang buhay, kundi pagsasakabilang bahay. So makabilang bahay yung babae na ito, yung inakasama niya ay hindi yung kanyang asawa. Hindi natin alam kung bakit. Hindi natin alam kung ano yung kanyang nararamdaman. Pero ang alam ko, nung dinala siya doon, siya ay takot na takot. Sapagkat ang hatol daw po noon ay pagbabato hanggang sa mamatay. Yun po yung batas nila, ang batas ni Moises. Kapag ikaw ay nahuli sa ganon, yung mga tao sa iyong paligid, pupulot sila ng mga malalaking bato at babatuin ka hanggang sa mamatay ka. Isipin po ninyo sa templo ng Panginoon, kung saan pinapatawad ng mga Panginoon ng mga tao, doon nila siya gustong patayin. Ang pagkakasala. At sinabi po ng mga Pariseo doon, Guro, nais po nilang i-trap si Jesus doon bigyan siya ng patibong. Guro, ayon sa batas ni Moises na alam mo, ang mga babaeng ganito dapat pinapatay. Anong masasabi mo? At si Jesus naman po, hindi niya po sinabi na hindi, mali kayo. Hindi naman ganito sinasabi ni Moises. Kasi tama po sila. Ganun nga po yung kanilang batas. Ang Diyos ay kumikilala sa kung ano ang ating mga nagawa. Hindi niya po sinasabi na hindi naman masama yung ginawa ng anak ko. Hindi, siguro may rason yan. Kinikilala ng Diyos, masama talaga yung nangyari. Yun po yung una, pagkakasala. At ang pangalawang tipo ay paghatol. Pakiulit po. Paghatol. Sinasabi ng mga Pariseo, Guro, hatulan mo na yan. Tignan natin kung tunay kang guro ng batas ni Moises. Ang gusto nila ay patayin yung babae. At ganun po talaga ang nararapat ayon sa kanilang batas. Ngunit, ano ang ginawa ni Jesus? Siya po ay yumuko at nagsimula siyang magsulat sa lupa. Hindi po natin alam, kung ano yung sinulat ni Lord dun sa lupa. Sinasabi po ng ilan, sinulat niya isa-isa yung mga kasalanan ng mga tao sa paligid hanggang sa mahiya sila. Hindi po natin alam kung ano iyon. Pero isa-isa, simula doon sa mga tao na nagbabash doon sa babae, simula doon sa mga Pariseo na gusto siyang patayin, unti-unti silang umalis. Sapagkat sinabi ni Jesus din sa kanila, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang maghagis ng bato. Lahat sila merong kasalanan. Ngunit, meron lamang pong isa na pwedeng maghagis ng bato. Sino po iyon? Jesus. Si Jesus. Sapagkat siya lamang ang walang kasalanan. Siya lamang ang pwedeng magbigay ng mabuti, ng tamang hatol. Ano po yung ginawa ni Jesus? Nung umalis na yung mga tao, naiwan na lang siya at ang babae.
sinabi ni Jesus sa kanya, wala na ba yung mga humahatol sa iyo? Wala na bang gustong pumatay sa iyo? Wala na bang gustong magparusa sa iyo? Nai-imagine ko muna yung babae, siguro nagulat siya. Siguro umiiyak na siya. Kasi alam niya na mamamatay na siya. At niligtas siya nitong isang mama. Niligtas ang kanyang buhay ni Jesus. At sinabi niya, wala po, Guro. At sinabi ni Jesus, ako rin, hindi kita parurusahan. Ang pangatlong tipo ay pagbabago. Pakiulit po. Pagbabago. Pagbabago. Ang Diyos lamang ang pwedeng umatol. Siya lamang ang pwedeng magsabi, patayin niyo siya sapagkat may kasalanan siya. Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos para sa babae at ang gusto ng Diyos para sa ating lahat ay ang ating pagpapanibago. Ayaw niyang mamatay tayo. Gusto niyang mabuhay tayo. Gusto niyang patawarin tayo. Ganun ang kabutihang loob ng ating Panginoon. Kaya ganun ang sinabi niya sa babae, humayo ka na ng mapayapang. Ngunit meron siyang sinabi, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Pag naranasan na po natin yung pagmamahal, yung pagpapatawad ng Diyos, salamat sa Diyos, salamat Yahweh El Shaddai, ako ay pinatawad mo na. May kaakibat po yun na responsibilidad na huwag na tayong magkasala muli. Yung babaeng nakikipad nito, tingin niyo po, bumalik pa siya doon sa lalaki na kinakasama niya. Hindi na po sana, hindi na po siguro. Sapagkat pag bumalik pa siya, magkakasala siya muli. Kaya tayo po, na mga pinapatawad ng ating Panginoon, huwag na tayong bumalik doon sa buhay na makasalanan, sa buhay na hindi kumikilala sa ating Panginoon. Kanina po, bago po kami bumaba sa sasakyan, may nakita po kami isang pila ng mga tao. Nagtanong po si Bishop, ano yung meron dito? Ba't nakapila sila? Tinignan ko po. Tapos meron ako nakita isang pare na nagpapakumpisal. Alam mo yung itsura po ni Father, parang hirap na po siya. Nakaganon siya. Bakit narinig ni Father kanina? Pero natutuwa naman po ako kasi maraming mga nakapila doon. Ako rin po bilang isang pare, isa po sa mga pinakamahirap, ngunit pinakagusto kong sakramento ay ang sakramento ng kumpisal. Para sa aming mga pari po, mahirap po yun. Isipin niyo po, uupo kami ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, pakikinggan namin yung mga problema at mga kasalanan ng mga tao. Ang bibigat pa ng mga kasalanan minsan. Parang na-absorb mo lahat ng yun. Tapos parang nakakapanghina din siya. Pero ako po, pag katapos kong pakinggan yung kanilang kumpisal, at sinabi ko na yung salita ng absolution, yung pagpapatawad, at nakita ko po umiiyak na yung tao, at parang nabunutan siya ng tinig, parang ang gaang-gaang na ng kanyang itsura. Sabi ko, wow, worth it yung pag-upo ko sa kumpisal. Wow, salamat sa Diyos sa iyong kabutihan. At sa pag-alis niya, alam ko, ang buong kalangitan ay nagdiriwang. Sapagkat sinabi ni Jesus, ang buong kalangitan ay nagdiriwang kapag merong isang tao na makasalanan na nagbalik. Kaya po mga kapatid, ito pong panahon natin ng Kwaresma at lalo na papalapit na po yung Holy Week, yung Semana Santa. Gamitin po natin yung pagkakataon na ito na magbalik loob na sa Diyos. Tinanong ko po kanina tuwing kailan yung confession dito, yung kumpisal. Kada Sabado daw po, merong kumpisal. Bumalik na po tayo kay Lord. Namimiss na po tayo ni Lord. Kung ano man yung kasalanan po natin, na nahihiya tayong bigkasin, huwag po tayong matakot. Nakita natin sa Ebanghelyo, si Jesus ay hindi mapaghatol. Si Jesus ay mapagmahal, mapagpatawad. Yun ang Panginoon na matatagpuan natin sa confession. 3 tipo sa ating pagbaon. Una, pagkasala. Pangalawa, Paghatol. Paghatol. ito yung pangalawa. Paghatol. Pangalawa, paghatol. At ang pangatlo, Pagbabago. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihang loob. Pagbabago. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Pagbabago.